A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high." Then he led them out as far as Bethany, raised his hands, and blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple praising God. The Gospel of the Lord. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Father. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good evening, brother, good evening, sister, and Happy Easter. Happy Easter pa rin tayo, no? Hindi pa tayo lumalabas ng Easter season. Kailan natatapos ang Easter season? Wala, tahimik. Natatapos ang Easter season sa Pentecost. Ayan, sa Pentecost Sunday, sa pagbaba ng banal na Espiritu sa mga apostoles. At meron pong isang istorya tungkol sa isang agila. No? Itong agila na to ay tinamaan ng baril. No? Kaya naman, no, yung kanyang panganak, no, imbis na dun sa mataas, ay pumulusok siya sa isang poultry. At doon, nailuwa niya yung kanyang itlog kasama ng mga itlog ng mga manok. No? At dumating ang matagal na panahon, no? Nabiyak yung itlog, naging agila na. Pero dahil itong agila na ito ay lumaki kasama ng mga sisiw, no? No? So siya, akala niya isa siyang sisiw. Hanggang isang araw, tumingala sila, may nakita silang agila, napakaganda, at umiikot-ikot doon sa poultry. No? Sabi ng mga kasama niyang sisiw na ngayon ay manok na, at katulad din niya, lumaki na rin siya. Sabi, ay, tignan mo, agila. At sabi ng agila, oo nga, ang ganda niya, no? Kaya ko kayang lumipad katulad niya? Ano yung sabi ng mga manok? Hindi mo kaya yan. No? Hindi ka makalilipad. No? Hindi ka naman agila eh. No? Pero sa totoo lang, agila siya. At sa totoo lang, kaya niyang lumipad. Pero dahil siya ay napasama sa mga manok, akala niya manok na siya. Bakit sinabi ko yung kwentong ito? Kasi katulad ng agila, yung pinanganak dun sa poultry kasama ng mga manok, tayo rin ay gano'n. No? Yung lumilipad na agila na yun, sino yun? Ang Panginoong Yesus umakyat sa langit. No? At sabi nga dun sa preface, no, sa misa ngayon, no, at sabi ni San Pablo, ni Saint Paul, sa kanyang mga sulat, kung ano ang Panginoong Yesus na nangyari sa kanya, gayon din, iaakyat tayo.
pagdating ng panahon. No? Kaya lang, nakalimutan natin na tayo pala ay mga agila rin. Tayo ay mga anak ng Diyos. No? Akala natin, dito tayo. No? Kasama ng mga hayop, mga puno. No? Pero alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay hinirang din umakyat sa langit pagdating ng panahon. No? Kaya nga, lagi nating dinadasal, di ba? Itong misteryo ng pag-akyat sa langit. Anong misteryo to? Misteryo ng luwalhati. No? Second glorious mystery. No? Lagi nating dinadasal yan sa Rosaryo. No? The ascension of our Lord. No? Para ipakita sa atin na hindi lang tayo dito sa mundong ito. Merong tahanang naghihintay sa atin doon. At merong mabuting bagay na inihahanda sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, no? Sabi nga ng isang inspirational speaker, no? Imbis na sabihin mo, ay, bakit si sister merong ganong sasakyan? Ay, bakit siya na-promote sa trabaho? Alam niyo, sabi niya, pangit daw yun. No? Hindi maganda kung gano'n yung iisipin natin. At hindi yun ang gusto ng Panginoon na maging mental attitude natin or ating moral attitude. Dapat daw, sabi niya, kapag nakita nating nag-succeed yung ating kapatid, sabihin natin, for example, ay, nakagraduate yung anak niya, no? Sasabihin mo, next, yung anak ko naman. No? No? Na-promote sa trabaho si brother, next, ako naman siguro, with God grace. No? Isipin natin lagi, no? Na mayroong inianda na susunod ang Panginoon sa atin. No? Huwag tayong maiinggit sa iba. Huwag nating ikukumpara ang ating sarili sa iba. No? At hindi ibig sabihin na yung kapatid natin na nauna, no, ay okay na. The best na yun, no? Kapag hindi tayo sumuko, no, at nag-persevere tayo rin magiging successful. No? Sabi ko nga kanina sa misa, no, hindi lahat ng nauna ay the best na. No? Not all that come first is always the best. Minsan, yung second, yung pa yung mas higit sa nauna. No? Sabi ko nga, sinong mas nauna? Si Noah o si Abraham? Sa Bible. Tahimik uli. Ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sino nauna? Si Noah, si Abraham? Si Noah, hindi ba? Pero, sinong naging ama ng lahat ng mananampalataya? The father of all faith. Si Noah ba? Hindi. Si Abraham. Sinong unang tinawag? Si Saul o si David? Si Haring David. Si Haring Saul o si Haring David? Si Saul. Hindi ba? Pero kanino ipinangako ng Panginoon ang Mesiyas? Kay Saul ba o kay Haring David? Kay Haring David. Hindi kayo makarelate. Sige, baba tayo ng konti. Anong nauna? Nokia o iPhone? Kita nyo, alam nyo kagad eh. Nokia, hindi ba? Tulad ko, naabutan ko pa yung Nokia, di ba? Yung di ganun na tapos tititit, di ba? Pero, anong pinakamahal ngayon? Ang Nokia ba o iPhone? Anong mas
gusto ninyo, kung kayong tatanungin sa inyo, kung kayong tatanungin, anong gusto nyo? Nokia o iPhone? Ako, iPhone. No? Bakit? No? Anahanin nyo, ang presyo ng isang Nokia, tatlong Nokia, isang iPhone lang. Di ba? Naalala ko nga, sinare ko rin kanina, no? Nasa Italy, naalala ko, no? Mayroong isang youth na babae, no? 20 years old, no? Grabe. Ibinenta ang kanyang kidney para lang makabili ng iPhone. Kita mo yan? Ganon kamahal ang iPhone. Pero, pangalawa lang ang iPhone kaysa sa Nokia, hindi ba? Sino mas nauna? Ito, tingnan natin. Facebook ba o WhatsApp? Ha? Kita nyo? Hindi kayo updated. Ha? Sino nauna? Facebook o WhatsApp? Facebook. No? Si Zuckerberg. Diba? Pero, no, alam niyo yung gumawa ng WhatsApp, no? Una, gusto niyang ibenta nung dinedevelop pa lang niyang WhatsApp kay Zuckerberg. Sabi niya, ibibenta ko sa iyo, magtulungan tayo, no? Para mapaganda natin itong app na ginagawa ko. Anong sabi ni Zuckerberg? Nauna kami, magaling kami, diyan ka na. So, ang ginawa ni WhatsApp, dinevelop niya yung kanyang application. Inayos niya. Nagtanong-tanong siya, ano bang pwede kong ano eh? Boom! Naging famous si WhatsApp. At anong ginawa ni Facebook? Zuckerberg, sabi niya, uy, WhatsApp, ano ka na sa akin? Punta ka na sa akin. Ano sabi ni WhatsApp? Sige, ibibigay ko sa iyo aking app, pero babayaran mo na ako. At alam nyo, instant millionaire si WhatsApp. Bakit? Yung una na binibigay niya sa Facebook na magkano lang, binenta niya ng triple sa Facebook. O di, sinong nagganan siya? Siya. Pero, sinong nauna? Yung isa. Yung pangalawa, no? Pa rin ang naging the best yung second. Kaya nga, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Don't lose hope. And don't compare yourself to others. Ay, buti pa siya. Nakapasa na sa board exam. Ay, bakit naman buti pa si sister? No. Meron siyang ganito. No. You must believe in yourself and in your God that you will also succeed. Kasi nga, hindi naman lahat ng nauna is best na yun. No? Tingnan ninyo, sabi ko nga rin kanina, yung nanalo ng, sino yun? Hindi ko kilala yung pangalan nila eh. Yung nanalo sa X Factor ba yun sa Amerika? Sa The Voice, na Pilipino? Di ba? Sumali siya sa It's Showtime. Nanalo ba siya? Hindi. I think, wala pa nga yata siyang second place or something. Pero, sumuko ba siya? Hindi. Sabi niya, hindi man ako makuha dito sa Pilipinas, anong ginawa niya? Nag-audition siya sa Amerika. At anong nangyari sa kanya? Nanalo siya. At naging phenomena siya, pinalakpakan siya sa kanyang napakagandang boses. Kita niyo? Not always the first you will succeed, but if you do your best, if you trust in God, if you have that guts, sabi nga diba, no guts, no glory, no? You will succeed also. No? Tulad na lang nung nag-found din ng Kentucky Fried Chicken. No? Kilala niyo? Yung nag-found ng Kentucky Fried Chicken. Ilang taon na siya bago niya na na-establish yung
Kentucky Fried Chicken. No? Bata pa ba siya noon? Hindi na. Kaya nga, di ba, makikita mo yung picture niya, matanda na may balbas na araw, di ba? Because he founded Kentucky Fried Chicken already in his senior citizen. 64 years old siya. No? Ino-offer niya yung kanyang manok sa mga walang tumatanggap hanggang sa mayroong nag-accept sa kanya. Bakit? Hindi siya tumigil. No? Kahit na alam niya may mga magagaling pang mga chicken na sa kanya. But he succeed. No? Why? Because don't give up on us. Huwag kang magsusuko, huwag kang sumuko. No? Just like, no, the ascension is an inspiration to all of us. No? If God is ascended, we too will be the next. No? Yung mga, kita niyo yung mga apostles, no? Nainggit ba sila kay Lord? No. They were happy that Jesus ascended into heaven. Because they know time will come, they will also ascend. But they will do their best to fulfill the mission Jesus gave to them. No? Alam nyo, nasa pagpupunyagi lang yan sa faithfulness natin that we can be successful. No? Huwag tayong give up. Huwag tayong, sabi ko nga rin, magre-retire. No? Alam nyo, naalala ko yung bishop sa Naga, no? Si Bishop Roland. No? Sabi niya, alam nyo, magre-retire na ako. Pero alalahanin nyo, retirement does not mean total rest o wala ka nang gagawin. Sabi niya, retirement means another beginning of a new life. Kaya nga sabi niya, retired. Sabi niya, anong retired? No? Yung, di ba, yung sa mga sasakyan, pag nawalan na ng hangin yung tire, yung gulong, anong ginagawa? Tinatapon? Hindi. Pinapalitan lang para umandar uli yung sasakyan. Sabi niya ganun. No? Yung retirement. No? Lahat tayo gusto na, pag nag-retire ako, sana ganito, sana. But what you want to do in your retirement, do it now. Gawin mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin pa na dumating pa yon. Remember that time is precious. That time is gold. No? Baka mamaya pagsisihan nyo, no? Bakit ay sayang? Bakit hindi ko nagawa yun? Ay sayang. Bakit hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko pala siya? No? Minsan ganun tayo, no? Ay, sasabihin ko, hingi ako ng tawad kapag ganito na. Ay, sasabihin ko mahal ko sa kanya pag ganito na. Bukas na. Tomorrow, tomorrow. Yan ang ating team song, di ba? Tomorrow. What if there's no more tomorrow? Patay kang bata ka. Paano kung wala ng bukas? And remember, sabi nga, di ba, may kasabihan, tomorrow is never promised to us. Always. Yung bukas, hindi parati pangako sa atin. Maraming mga tao, no, na umiiyak. Bakit? Sana nung nabubuhay pa si tatay, sana nung hindi pa nawawala si anak, di ba? Sana nung si lolo nabubuhay pa. Pero ano bang ginawa mo nung nabubuhay pa siya? What did you do when he's still alive? Ngayon nagsisisi ka, bakit mo yung ginagawa? No? Marami sa atin ang team song, nanghihina, no?
Ganon yung team song natin. Kasi, hinahayaan natin, no, na matapos na, bago natin gawin ang isang bagay na mabuti, na isang tama. No? Gawin mo na ngayon. No? Remember, now is called present. No? Now is called present. What is the another synonym of present? Gift. Di ba? Gift. Ang gift ba, titignan mo lang, ububuksan mo. Walang gift na nakatinitingnan lang. Ang isang regalo ay binubuksan. Ganon din ang buhay natin. Kaya, alam nyo, yung buhay natin hindi as a Christian, we do not ascend. No? Mag-level up. One way of ascension is leveling up. Hindi tayo nag-level up sa ating spiritual life because pinagpapabukas natin. Tomorrow. Yung pwede natin gawin ngayon, gawin na natin. Especially if means regarding your loved ones, your family, your friends. And see, pag ganyan ang ginawa nyo, hindi kayo magsisisi at the end. No? Sinare ko nga one time dito yung sinabi ng aming parish priest, no? Yung parish priest ko dun sa Pasay. No? Sabi niya, alam mo, no? Hindi daw siya naniniwala, sabi ng parish priest namin, dun sa mga malakas umiyak kapag ka mayroong funeral. Alam niyo yun? Sabi, Tonyo, bakit mo kami iniwan? Tonyo, isama mo na ako! Bakit daw? Sabi ng parish priest namin, yung mga malakas umiyak sa funeral ay yung mga tao hindi man lang nagkaroon ng oras, panahon, at pag-ibig doon sa namatay. Nabinigyan sila ng lahat ng paraan para ipakita doon nung may sakit pa. Wala. Hihintayin nila na namatay muna bago sila iiyak at bago nila sasabihin mahal nila yung tao. Pero, tigot na. Kaya nga, brothers and sisters, no? Let us be reminded about the reality of living every day the ascension, leveling up our life as Christian. Huwag natin ipagpapabukas yung pwede natin ngayon. And think always of positive, that whatever success your brothers and sisters have, ikaw ang susunod. Do your best. No? Don't be discouraged if you do not succeed. No? At the first, try more. No? Huwag kang ma-discourage. Ay, bumagsak ako sa bar exam. No? Huwag kang try again. Perhaps it is not yet your time. Perhaps God is preparing best things for you. No? And remember, as Christ ascended into heaven, we have all the reason to hope and to be joyful in our future as Christians.